Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, narito na ang tubig ng Banahaw necklace natin. Pasensya na kung sobrang tagal na wala nito. Kakauwi lang namin, galing kami doon kung saan kinukuha yung tubig ng Banahaw sa tubig ng Banahaw Waterfalls. Tapos pinabasbasan pa namin to kaya sobrang tagal niyang nawala. Well anyways, nandito na uli siya. Marami uli tayong stocks nito mga kabayan. Pero mabilis din to magkaabusan. Eto siya. May laman na tubig ng Banahaw sa loob mga kabayan. Sagutin ko lang din yung katanungan tungkol dito sa tubig ng Banahaw necklace mga kabayan para dun sa mga nakabili. Ang sinabi nila nauubos yung laman sa loob kahit hindi nila binubuksan o may mga pagkakataon daw na umiitim yung tubig sa loob. Dalawang senyales yan kapag umiepekto na yung tubig ng Banahaw sa inyo. Nauubos yung tubig or umiitim yung tubig. For cleansing, ang gamit ng tubig ng Banahaw, ibig sabihin merong nililinis sa inyong katawan or merong nililinis sa inyong kaluluwa or meron ding posibilidad na inililigtas kayo sa anumang kapamakan. Kapag naubos ang laman ng tubig mga kabayan nitong necklace, para hindi na kayo bibili nito, kumuha din kami ng maraming tubig na merong basbas pa rin galing sa tubig ng Banahaw. 100 ml na to mga kabayan. So ang gagawin na lang, i-refill nyo yan dito. Ganon kasimple. Sa mga interesado mga kabayan, nariyan ang link ng Facebook page sa comment section or pwede na kayong dumiretso sa Shopee. Pero kung gusto nyo magtanong, pwede dyan sa Facebook page. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lola Gloria. Taong 1970. Malya. Grabe! Ang daming isda oh. Parang sinalok lang sa laot yung mga yan ah. Grabe talaga. Sa lahat ng sakayan sa lugar natin, yung sensoro ni Aling Gloria yung masasabi kong pinagpala sa biyaya. Wika ni Matias. Sinabi mo pa, lahat ng mga sasakyang pangdagat dito, siya ang pinakamaraming huli palagi. Kaya siniswerte sila kasi may mga binibenta sila sa palengke pero yung iba, pinapamigay nila sa mga nangangailangan. Tugon ni Omar. Oo nga eh. Maswerte dahil nakakapagbigayan si Lola. Kita nyo naman, kahit kaming mga apo niya, mas nasisihan kapag nakikita na marami siyang nababagian ng huli. At saka, magaan sa loob kapag nakikita mong nakakapagbigay ka kahit sa kaunting paraan. Pero syempre, hindi naman laging puro biyaya lang. Kung susumahin, si Lola talaga yung magaling. Marami siyang alam sa usaping pandagat. Tugon ng apong si Taboy. Sumang-ayon ang mga kaibigan sa pahayag nito. Isa sa malaking pangdagat sa lugar ay ang sensoro ni Lola Gloria. Halos araw-araw, tunito niladang isda ang nakukuha nito. Pero sa likod ng masaganang biyaya ang lihim ni Lola Gloria. Ayon sa matanda, ang lahat ng biyayang natatamasa ay nagmula sa kalikasan. Ibinibigay lamang ito sa kanila para maipamahagi din sa mga nangangailangan. Dagdag pa ni Lola Gloria, bilang gante sa mga natatamasang grasya, taus-puso niya itong ibinabalik sa kapwa. Naging tanyag sa lugar ang sensoro ni Lola Gloria, hindi lang dahil malakas itong manghuli ng isda. Bagkus ito lang ang natatanging sakayang pangdagat na bukas sa tao. Pero hindi lahat ng nakapalibot natutuwa sa ginagawang kabutihan ng matanda. Marami din ang naiinggit sa paligid. Gumagawa ng paraan para masira ang sasakyan. Lola, may bagyo po ba? Balak po sana naming hindi muna bumiyahe.
Nakakaramdam na naman kami ng bigat sa pamamalaot. Sa ilang taong gawain natin, napagpasya namin ni Taboy na maglinis na lang muna ng mga gamit. Pati na din ng sensoro. Wika ni Juanito, panganay na anak. Naglilinis. Walang bagyo, Juanita. Pero meron na naman sigurong siraulong gumawa ng hindi maganda sa atin. Pang ilang beses na to. Silintik na roke na naman si Cora. Tugon ni Lola Gloria. Lola, wala naman tayong matibay na ebidensya kung sinong may gawa eh. Hayaan na lang po natin. O baka naman kailangan lang talagang malinisan. At saka wala din tayong oras para magkumpuni. Baka nagkaroon lang ng konting problema sa makina. Wika ni Taboy. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Alam niya na ang mangyayari sa tuwing makakaramdam ng kakaiba. Dahil kahit ipilit nilang pumalaot, siguradong wala din silang mauhuli. O hindi kaya naman pagkasira ng mga bagay sa sensoro. Katulad ng laslas ng lambat, pagtirik ng makina at madalas, nagkakasakit ang mga tauhan. Sa laki ng ginagamit na bangka, kinakailangan ng halos 15 hanggang 20 katao para magtrabaho. Madalas silang magpausok o hindi kaya naman ilalagi muna ang sakayan at lilinisin. Ultimo lahat ng sulok tinatanggal ang mga dumi na posibleng magdala ng malas sa pamamalaot. Maging ang mga tauhan hindi basta lang sasampa sa sensoro. Mariin nilang nilalatag ang maigpit na patakaran nang sa ganon kaagad makontra ang malas. Bago tayo magturo ng salarin, kailangan muna natin ng matibay na ebidensya. Nga pala Lola, pinauna na naming ilatag yung lambat. Hindi ko lang alam kung natapos sila Pablo at Simon. Wika ni Taboy. Natigil sila sa pag-uusap nang pumasok si Pablo. Hawak ang tiyan at tila may dinadaing. Anong nangyari sa'yo, Taboy? Kunan mo nga siya ng upuan. Ay nako. Anong oras sila nag-umpisang magtahi ng lambat doon sa labas? Kumain na ba kayo? Kanina ko pa kayo nakita ni Simon eh. Tanong ni Lola Gloria. Lola, kumain naman po kami kanina bago pumunta dito. Aalalayan po sana namin sina Taboy sa paglilinis at pagtahi ng mga lambat eh. Pero bigla na lang pong sumakit yung tiyan ko. Ewan ko nga po kung anong nangyari sa akin eh. Basta biglaan na lang po eh. At saka, hindi natuloy sa pagsasalita si Pablo. Bigla itong namutla at nawalan ng malay. Sa taranta ni Lola Gloria, bigla itong napasambit ng kataga. Napakunot naman ang noo ni Juanito. Lola, masama lang po ang pakiramdam ng tao. Saka baka nampas lang ng masamang hangin yan. Sinabi ko naman po eh, hindi po maganda ang panahon. At saka, Natigilan si Juanito. sige na, buhatin nyo na yan at tawagin nyo ang albularyong si Bonita. Ang sabihin mo, kailangan niyang magdala ng mga kagamitang panglinis. Sige na, Apo. Nag-aalala din ako sa nangyayari sa mga tauhan natin. Wika ni Lola Gloria. Ako na po ang tatawag Lola. Magpahinga na po muna kayo. Kuya, pakitawag na lang po muna yung asawa nito. Namumutla na eh. Mukhang tinamaan ng malamig na hangin. Paano ba naman kasi palaging walang dalang damit eh. Tugon ni Taboy. Inayos ng dalawa ang pagkakahiga ni Pablo. Kagad namang umalis si Taboy para tawagin ang manggagamot. Habang si Lola Gloria naman, tinawag ang iba pang mga apo. Nagpakuha ng mga dahon ng halamang gamot. Karamihan dito ay pinalaga, habang ang iba naman ay pinapausukan.
Ayon kay Lola Gloria, maaaring makapasok ang malas sa tahanan dahil sa nangyari kay Pablo. Kaya kailangan nila itong pausukan para mawala. Dagdag pa ng matanda, hindi lang basta masama ang pakiramdam o nahampas ng masamang hangin ang tauhan. Kagagawan ito ng galit. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakarating na si Taboy kasama si Mang Bonito. Nakatali pa ang itim na tela sa ulo ng albularyo habang humunguya ng nganga. Bago humakbang papasok, tumayo ito sa tapat ni Simon na kasalukuyang nag-aayos ng tinatahing lambat. Huwag mo na munang tapusin yan, Utoy. Tumayo ka muna at gumilid. Huwag kang papasok ng bahay at ikaw ang magsasagawa nito. May papakuha ko sa'yo. Taboy, tawagin mo nga muna yung lahat ng mga kasama niyong namamalaot. Ibang nararamdaman ko, hindi lang basta mabigat. Parang hinahatak yung loob ko eh. Wika ni Mang Bonito. May hawak na pangpukpok ang matanda. Yari ito sa ginto na tila kawig ng maliit na martilyo. Idagdag pa dyan, markado ang binata ng sumpa na nagmula sa taniman ng salaguron. Hindi pa matukoy ni Mang Bonito kung paano sinasagawa ng mga salaguron ang sumpa. Pero sigurado itong nautusan lang ang mga ito na maghasik ng lagim kina Lola Gloria. Nanatili lang ang matanda sa labas ng tahanan. Taboy, hindi lang ito pangkaraniwan. Mukhang alam ko na kung bakit. Mukhang may naiinggit sa magandang huli nyo nung nakaraan. Wika ni Mang Bonito. Sinasabi ko na nga ba eh. Bonita, matutukoy mo ba kung sino ang may gawa? Ilang beses niya na yang inulit eh. Hindi pa rin ba siya nadadala sa mga balik sa kanya? Tanong ni Lola Gloria. Lola Gloria, ang mga ganitong tao ay inuutusan lamang. Sa hirap ng buhay ngayon, sigurado kong hindi maganda kung magiging madaas tayo sa pagbalik ng sumpa sa kanya. Hayaan nyo, ako na mismo ang gagawa ng paraan para matukoy kung sino ang nag-utos. Sa ngayon, susuriin ko muna, maging ang mga tauhan na kasama nyo mula nung isang araw. Posibleng maging sila, nahawaan at namarkaan. Wika ni Mang Bonito. Habang nakatayo si Simon sa gilid, hawak nito ang ibinigay ni Mang Bonito. Si Taboy at Juanito naman, inaalalayan si Pablo upang maunang masuri. Wala pa ring malay, pero mababaka sa mukha nito ang pangihina. Namumutla at sobrang lamig ng katawan. Indikasyon na kumalat na ang sumpa sa katawan ni Pablo. Nag-usal ng proteksyon ang albularyo bago iakbang ang mga paa papasok ng tahanan. Hindi alintana ng matanda kung mahawa din ba siya ng sumpa. Pero ayon sa kanya, hindi ganon kagaling ang may gawa nito. Dagdag pa ni Mang Bonito, tila hindi pinag-alaran ng mga salarin ang gagawin. Basta lang nagsaboy ng sumpa at walang kwentang galit. May tutulong po ba kami? At saka, paano po kayo nakakasigurado na may tinanim na sumpa sa bahay? Bakit naman kami? Hindi kami nagaya kay Pablo. Lahat nandito kasama eh, maliban kay Lola Gloria. Tanong ni Juanito. May papakita ko sa inyo kung ano ang mga sinasabi ko. Pero sa ngayon, unahin nyo na munang ipunin ang lahat ng mga tauhan. Paakyatin nyo sila sa sensoro. Lola Gloria, alalayan nyo po ako ng dasal, gaya ng dati.
Wika ni Bonito. Tumango lamang ang matanda at tinawag ang mga apong babae. Pinahanda nito ang mesa kung saan nakalatag ang mga santo. Ito ang inaalaya ng dasal ni Lola Gloria. Humingi din ng albularyo ng mga iaalay sa gagawing ritual. Ayon pa kay Mang Bonito, kinakailangan niya ng buhay na manok. Kailangan pares ang kulay dahil gagamitin niya ang mga dugo nito pangontra sa sumpa. Kagad namang naganap ang magkakapatid dahil ayon sa albularyo, kailangan nilang isagawa ang pag-aalay bago pa man lumubog ang araw. Hindi na din nagsayang pa ng oras. Tila may malaking salo-salo sa tahanan ni Lola Gloria. Kasama ang asawa ng mga tauhan, tulong-tulong sila sa paghahanda ng pagkain. Bago pa man ang nakatakdang gawain, nag-abiso ang albularyo ng dapat at hindi dapat gawin. Mahigpit niyang ipinagbawal ang paglapit sa sensoro, maliban na lang sa mga tauhan at kasama sa paglalayag. Maaaring may nahawaan ng sumpa, pero hindi naman ito gaano kalakas at mapaminsala. Dagdag pa ni Mang Bonito, ang mabigat na presensya ay galing sa mga tauhang nakahawak sa lambat. Bago magtanghalian na kumpleto na nila ang iaalay, naganda na din ng mga kagamitang gagamitin si Mang Bonito. Maging ang mga tauhang isasama sa ritual. Inatasan silang magtali ng pulang tela. Binasbasan ito ng albularyo. Para saan po ba to, Mang Bonito? Magagaya din po ba kami kay... Kay Pablo? Posible. Pero kailangan na lang nating sumunod muna kay Mang Bonito. Ano man ang kahihinatnan, ipanalangin natin na wag nang lumala. Mang Bonito nga po pala. Malalaman kaya natin kung sinong gumawa nito o yung nag-utos? Tanong ni Biboy. May paraan para dyan. Pero sa ngayon kailangan muna nating linisin ang lugar. Nga pala, meron ba kayong tabako? Naubusan ng sangkap yung nganga ko eh. Hindi naman ako sanay na walang hinunguya. Wika ni Mang Bonito. Meron, sige na. Magnganga ka muna. Hihintayin ka na lang namin matapos. Tugon ni Lola Gloria. Pasensya na, Lola Gloria. May kakaiba talaga sa akin kapag... Natigil sa pagsasalita si Mang Bonito nang inabutan siya ni Juanito ng nakabilog at may kumpletong sangkap ng nganga. Ilang minuto lang ang nakalipas nang maihanda ang mga manok. Laking pagtataka ng lahat kung bakit piniringan ito ni Mang Bonito ng pulang tela. Isa-isa niya itong inihipa ng orasyon. Hindi lang sa bumbunan, maging sa magkabilang pakpak. Pinalinya niya ang mga manok sa sensoro, habang si Simon naman, hawak pa rin ang maliit na pamukpok na inabot ni Mang Bonito. Ayon sa matanda, kailangan niyang sundan ang mga manok kung ano ang tutukain. Kailangan nitong mapukpok ni Simon. Nagkatinginan ang lahat na tila nagtataka kung ano ang mangyayari. Samantala, kampante naman si Lola Gloria habang bitbit ang rosaryo at patuloy na nag-uusal ng nobena. Maging ang albularyo ay may binibigkas na kataga. Hanggang sa huminto ang mga manok sa gitna ng sensoro, doon banda sa may nakatayong poste. Nagsisilbi itong talian ng manok na silong. Huminto ang mga manok at paulit-ulit itong tinuka. Nakisabay na din sa pagpukpok si Simon. Hanggang sa mabiyak ang kahoy at tumambad sa harapan nila ang buto. Hindi nila matukoy kung galing ba sa hayop o sa tao. Akmang dadamputin ito ni Simon.
Kagad siyang pinigilan ni Bonito. Huwag mo munang kunin. Hindi pa tapos. Wika ni Bonito habang nakatingin sa manok na tila nagmamarcha papunta sa dulong bahagi ng sensoro. Nagkalat naman ang patoka sa lupa, kaya nahirapan sila Mang Bonito kung saan ba talaga ang pupukpukin. Hanggang sa makita nila ang mga buto. Kumuha ang albularyo ng baon ng hiyog. Nilagyan ng nagbabagang uling. Isa-isa nitong inilagay ang mga buto para maabo. Ayon sa kanya, ang abo ang gagamiting pangmarka sa mga nadamay sa sumpa. Pinagpag ng albularyo ang lahat ng kagamitan sa loob ng bangka maging ang mga lambat. Hindi biro ang ginawa nito, Gloria. Kung hindi natin naagapan, baka magulat na lang kayo kung bakit isa-isang namamatay ang mga tauhan nyo. Salamat kayo. Malakas makiramdam si Lola Gloria nyo. Bueno, gusto nyo bang malaman kung sinong may gawa nito? Pwede natin siyang puntahan ngayon. Wika ni Bonito. Kung mapaparusahan ba siya, meron po bang magbabago? Lola Gloria, kayo po yung magpasya. Pero nagtataka po ako sa dami namin, bakit parang wala sa aming nakaramdam na may tinanim na sumpa? Tanong ni Juanito. Madali lang naman ang lahat sa Salaguron. Hindi nyo nakikita o namamalayan dahil sa kapangyarihang taglay nila. Hindi nyo talaga malalaman na itinanim na mga buto. O siya, sige. Ang mga manok na tumulong sa atin, makakatulong din sila kung paano natin mahuhuli ang Salaguron. Pero may kaakibat na problema kung sakaling mapatay natin sila. Palitan nyo ang lahat ng natuka ng manok. Maging ang mga lambat, huwag nang tatayin. Dahil mawawalan ng saysay ang lahat ng pagpapagpag natin. At isa pa, meron ng nakadikit na sumpa dyan. Wika ni Mang Bonito. Ay, maraming salamat sa iyo, Bonito. Maaasahan ka talaga kapag may ganitong usapin. Sige na, para matapos ang lahat ng ito, tukuyin mo na kung sinong may gawa. Kung ano man ang maging problema, handa kaming harapin ang lahat. Wika ni Lola Gloria. Napatango si Mang Bonito. Matapos malinis ang sensoro, isa-isa ding pinausukan ng mga tauhan gamit ang abo ng mga buto na nakuha sa bangka. Pero ibang gamutan ang ginawa ng matanda kay Pablo. Pinainom pa ito ng kung anong mga halamang gamot. Sa kabilang banda, ang mga manok ay isa-isa ding ginilitan ng ulo, maliban sa bukay. Ginamit ito ni Bonito para utusan na hanapin ang tahanan na nagsasagawa ng sumpa. Namangha ang lahat dahil ayon kay Taboy, tama ang kutob ni Lola Gloria. Si Roque nga, na malapit sa tahanan nila ang may gawa. Matagal na kami nagpapasensya sa ginagawa mo. Pero inuulit mo pa rin eh. Kakaiba ngayon ha. Talagang gusto mo nang pumatay ng tao. Wika ni Mang Bonito. Patawarin niyo ako. Nautusan lang naman ako eh. Alam niyo naman, sa hirap ng buhay, kailangan ko ding dumiskarte. Tugon ni Roque. Hindi sa ganitong paraan. Lola Gloria, kayo na po ang humusga kung anong gagawin natin sa kanya. Wika ni Bonito. Napabuntong hininga ang matanda. Tinignan nitong maigi ang sitwasyon. Iniisip na kawawa naman ito kung mapaparusahan ng matindi. Bilang ganti, pinalayas nila sa lugar si Roque. Ayon sa matanda, sa oras na tumungtong ito muli sa lugar, mamamatay ito kahit walang ginagawang masama. Maging ang mga taong nakasama sa nasabing sumpa.
Halos kuyugi na si Roque, pero inawat ito ng magkakapatid. Ayon kay Taboy, lahat ng ginagawang masama ay may balik din na masama. Hayaan na nating bumalik sa kanya yung karma. Wika ni Juanito. Hindi na nagsalita pa si Roque. Ni hindi ito nakabitbit ng gamit at bigla na lang tumakbo palayo. Sinunog nila ang tahanan nito upang wala nang balikan si Roque. Pinalayo ni Mang Bonito ang lahat ng tao sa lugar. Ayon dito, may demonyong salaguron ang matanda, kaya matapang maggasik ng masamang gawain. Bago magdilim, natupok na ang buong lugar, kasama ng mga banga na hindi nila alam kung ano ang laman. Matapos ang kaganapan ng araw na yun, napagpasyahan nila Lola Gloria na magsagawa ng malawakang misa sa mismong lugar, kasabay ng pagdedebosyon sa mga bagong kagamitan sa pamamalaot. Sa kasalukuyan, iba na ang naging kapalaran ng sensoro nung namatay si Lola Gloria. Nawala na rin ang swerteng natatamasa. Dahil isa sa mga anak ng matanda, walang sumunod sa paniniwala nito. Hanggang sa ngayon, baon ng mga anak at apo ng matanda ang kwento na minsang nagkaroon sila ng lola na napakaswerte kapag usapin sa pamamalaot. Walang iba kung hindi si Lola Gloria. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marisa. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Diyos ko naman, Marisa. Buntis ka ba? Umagang-umaga parang hindi maganda ang timpla mo. Tsaka sino yung nabalitaan kong lalaki? Mga proste tayo, Inday. Kaya ilagay mo dyan sa utak mo, hindi tayo seseryosohin ng kahit sinong lalaki. Malaking gulo yan pag nagkataon. Tsaka, akala mo hindi ko alam? Nakikipagkita ka sa hindi nating customer. Hindi maganda na nakikipagnobyo ka, lalo na sa larangan na meron tayo. Wika ni Anita. Nako, baka gutom lang yan, Anita. Bilisan nyo ng dalawa. Hindi ako pwedeng mahuli sa trabaho ko, no? Abay, hindi ko kayo pwedeng iwan ng ganyan. Simple lang ang gamot dyan kung buntis ka man, Marisa. Huwag mo nang patagalin pa, ha? Pumunta ka na kagad kay Luna. Yung nagbebenta ng pamparegla. Nako, kayong dalawa talaga. Puro sakit sa ulo ang binibigay niyo sa akin. Tsaka sinong lalaki ba? May hindi ba ako nalalaman? Wika ni Tikboy. Binabaeng kasamahan ni Marisa. Tahimik namang umupo si Marisa sa tabi ng dalawang kaibigan. Sigurado din ito na nagdadalang tao siya. Lalo pat kabisado ni Marisa ang pakiramdam ng buntis. Ayon sa kanya, hindi naman ito ang unang beses na nabuntis siya ng lalaki. Sa katunayan, ilang beses na din niyang nagawa na magpalaglag dahil mismo si Marisa hindi alam kung sino ang ama ng bata. Pero sa tagpong ito, napaisip ang dalaga lalo na nang maalala niya ang gabing kasama si Anton, ang lalaking tinutukoy ni Anita. Si Anton ay hindi parokyano sa lugar, pero hindi pa rin siya sigurado. Lalo pa halos gabi-gabi iba't ibang lalaki ang kasama niya. Huminga na lang ng malalim ang dalaga. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon. Ganun pa man, mas pinili pa rin niyang pumunta kay Luna ng umagang yon. Ayon sa kanya, kailangan malaglag ang batang nakakapit sa sinapupunan niya. Tikboy, ihatid mo nga ako. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Lalo pat parang pinipiga ang puson ko.
Pasensya na kung puro problema ang dala ko ha. Tsaka maraming salamat. Palagi kang nandyan para alalayan kami. Wika ni Marisa. Ano pa nga ba magagawa ko? Matitiis ko ba kayong dalawa? Kaya Marisa, sa susunod, huwag ka kani-kanino sasama. Lalo pat hindi ka din sigurado sa mga tao sa paligid mo. Alam mo na sa panahon ngayon, maraming nagbabalat kayo. O siya, sige na. Mag-ayos ka na at itadaan kita kila Luna bago ako pumasok. O ikaw naman Anita, maglinis ka ng bahay ha? Abay, nangangamoy lalaki na tong bahay natin. Total, ikaw lang naman lagi ang naiiwan dito. Tugon ni Tikboy. Oo na. Maglilinis na po. May ba ako Marisa? Diba may pinapainom ako sa iyong gamot para hindi ka mabuntis? Iniinom mo ba? Tanong ni Anita. Yung maliit na gamot ba yung tinutukoy mo? Oo nga no. Iniinom ko naman yun palagi. Pero ewan ko ba kung bakit ganito. Tsaka napansin ko nga, hindi lang naman ito ang unang pagbubuntis ko. Pero kakaiba yung pakiramdam ko ngayon eh. Tugon ni Marisa. Ayos lang yan. Hindi lahat ng pagbubuntis pareho. Baka may dugong tiyanak yung dinadala mo. Kaya sa tiyan palang inangangagat na. Hay naku kayong dalawa ha. Pumili kasi kayo ng tao. Hindi basta may pera papatol na. Sige na. Dalian mo na't tatanghaliin na ako. Muuhuli ako sa trabaho. Paalala ni Tikboy. Kahit mabigat ang pakiramdam, pinilit ni Marisa na kumilos. Ayon sa kanya, anuman ang mangyari sa mga ginagawa, hinihingi niya ito ng kapatawaran sa ama. Habang nasa daan, panay pa rin ang paalala ng binabaeng kaibigan. Nangangaral ito na tila naiinis kay Marisa. Ilang sandali pa, narating nila ang tahanan ni Luna. Hindi ito kalayuan sa tinitirahan nila, kaya hindi na sila nahirapan. May ilang dipa pa ang pagitan mula sa pinto ng tahanan ni Luna. Sumisigaw na si Tikboy. Tila galit ang tono nito habang tinatawag si Luna. Huy, dahan-dahan naman. Nakakahiya eh. May mga tao nakatingin sa atin. Baka isipin anong pakay natin dito eh. Pangaawat ni Marisa. Nako, hindi ka na nasanay sa akin. Aba syempre, kailangan natin ng bonggang pasok no? Para mabilis niya tayong marinig. Alam mo naman kapag mabagal tayo, hindi tayo papansinin yan. Tugon ni Tikboy. Aba, sino ba kayo? Nakakabulahaw yung mga boses ninyo. Ilang araw na naming hindi nakikitang may tao dyan. Kahit magtitili pa kayo, walang lalabas na Luna. Ano bang kailangan niyo sa kanya? Mukhang alam ko na. May kilala ako. Mas magaling kaysa dyan sa hinahanap niyo. Wika ng aling kapitbahay ni Luna. Napakunot ang noo ng dalawa. Sabay pa silang napatingin sa aling hindi man lang nila kilala. Maging ang babae, hindi inilahad ang pagkakakilanlan. Basta na lang niya dinala ang dalawa sa isang tahanan sa bahay ni Lola Basha. Ni hindi ito kilala sa lugar. Ayon pa sa ali, pili lang ang mga taong tinutulungan ng matanda. Kaya bago nila marating ang bahay ni Lola Basha, inabisuhan niya ang dalawa na magdahan-dahan sa pananalita. Lalo na si Tikboy. Baka kung ano pa ang masabi nito.
Napatikom naman ang bibig ni Tikboy. Sinunod niya ang sinabi ng Ale. Grabe ka naman po sa akin. Hihingi lang naman kami ng tulong eh. Tsaka magbabayad naman kami. Hindi kilala sa lugar. Baka mamaya, hindi yan marunong at niloloko mo lang kami ha? Wika ni Tikboy. Pasensya ka na. Pati tuloy ikaw nadamay sa kulong dala ko. Siya nga pala. Hayaan mo na. Subukan na lang natin at andito na din tayo eh. Siya nga po pala Ale. Pwede po bang magtanong? Ano po bang proseso ang gagawin? Tanong ni Marisa. Malalaman natin yan mamaya. Sa pagkakaalam ko hindi gumagamit ng matalim na bagay si Lola Basha. Minsan na din ako nagdala sa kanya ng kagaya mo. Mukhang naging maayos naman ang resulta. Ang maganda, maalalayan kanya sa mga gagawin kahit may katandaan na. Kaya ipanatag mo ang kalooban mo, Iha. Andito na tayo. Tugon ng Ale. Napatigil ang dalawa nang makita ang lumang gusali. Sa paglalarawan ni Marisa, mukha itong lumang tindahan na matagal nang sarado. Nilibot pa ng dalaga ang paningin. Bigla siyang natakot. Nakaramdam si Marisa ng pagsipas sa puson. Napahawak sa tiyan. Nangihina si Marisa sa kada mangyayari iyon. Kamuntikan pa itong mawala ng balanse. Mabuti na lang mabilis kumilos si Tikboy. Ayos ka lang ba? Ano? Kaya mo pa bang maglakad? Ale, sigurado ka ba sa pinupuntahan natin? Mukha naman tong abandonado eh. Wika ni Tikboy. Aba oo. Dito siya nakatira. Ito ang tirahan ng dating kilalang mambabarang sa lugar. Pero matagal nang patay ang tinutukoy ko. Ngayon, si Lola Basyang at Mat na lang ang nariyan. Sige na, sigurado akong aasikasuhin ka nila kagad. Tugon ng Ale. Sandali lang po. Parang hindi ko kayang tumayo eh. Sobrang sakit po ng... Natigil sa pagsasalita si Marisa. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang binata. May hawak itong supot. Kasunod naman ng binata si Lola Basha. Sa paglalarawan ng dalaga, hindi na gaanong nakakahakbang ang matanda dahil sa katandaan. Maging ang pagtayo nito ay hindi na din tuwid. Akmang tatayo si Marisa para magbigay galang sa dalawa. Pero hindi niya magawa. Hindi maikilos ng dalaga ang katawan. Sa kada paggalaw, tila may tumutusok sa tiyan niya. Ilang sandali pa, ang matanda na mismo ang lumapit sa kanila. Kunot noon itong tinitigan sa mata si Marisa. Hindi man nagsasalita ang matanda. Pero alam ni Marisa na may sinasabi ito sa isipan. Lola Basha, magpapagumot po. Natigil si Tikboy sa pagsasalita. Nako, hindi pagpapagamot ang gagawin nyo dito. Pero magaling si Lola Basha pagdating sa mga buntis. Sabat ng Ale. Apo, sige na't mauna ka na. Ihatid mo na yung pinapahatid ko at bumalik ka kaagad. May trabaho tayo. Kayo, alam ko na ang pakay nyo dito. Sa tingin ko, hindi magiging maayos kung dito tayo sa labas mag-uusap. Lalaki, nobya mo ba itong kasama mo? May mabigat na presensyang bumabalot sa kanya. Sige na, mauna ka na sa loob at ayusin mo yung paglalagyan sa kasama mo. Kakailanganin ko muna siyang pagpagan.
Mukhang nasakyan ito ng masamang demonyo eh. Ako na ang bahala. Wika ni Lola Basha. Lola, hindi po ako kasali dito. Sinamahan ko lang po sila sa'yo. Tsaka mauna na po ako. Marami na po akong gagawin sa bahay. Sige po. Hoy, binabae. Ang billing ko ha. Ang boses mo. Tugon ng Ale. Hindi na nagsalita ang matanda. Sinundan na lang ng tingin ang Ale habang papalayo sa lugar. Maya-maya pa, sinuri niya muna ang lagay ni Marisa. Makikita sa mukha ng dalaga ang sobrang panghihina. Hindi ito makatayo ng maayos dahil namimilipit sa sakit. Samantala, nauna nang pumasok si Tikboy para ayusin sana ang paglalatagan kay Marisa. Pero nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga garapong naglalaman ng hindi niya malaman kung mga parte ba ng tao o hayop. Sa paglalarawan niya, mga nakahilera itong garapon na puno ng likidong kulay dilaw. At sa loob nito, may mga tila maliliit na hayop na walang balahibo o balat. Dahil sa kuryosidad, ilalapit niya sana ang mukha sa garapon. Pero may biglang may humila sa kanya papalayo. Hindi maganda kung basta mo nalang ilalapit ang mukha mo. Halika na. Ayusin pa natin ang paglalatagan sa kasama mo eh. Wika ni Matt, apo ni Lola Basha. Pasensya na ha. Nagtataka lang ako kung ano itong mga nasa garapon. Sige, ano ba ang gagawin? Tugon ni Tikboy. Ilatag niyong dalawa ang mahabang mesa. Matt, ilabas mo ang mga gamit ko. Mag-init ka na din ng tubig. Magpausok ka na din ng kamangyan at ihalo mo ito. Wika ni Lola Basha. Sabay abot ng isang hibla ng buhok. Kinuha niya ito mula kay Marisa. Dahil hirap itong maihakbang ang mga paa, kaya inutusan niya si Tikboy na buhatin ang kaibigan. Parang wala naman sa usapan nating bubuhating kita ha. Nako, masisira ang beauty ko nito eh. Marisa, huwag kang magpabigat. Baka hindi kita kayanin eh. Diyos ko po, hindi ko alam kung ano ang magiging gampanin ko dito. Pero ang sigurado, hindi na ako makakapasok. Hindi din kita maiiwan dito lalo pat wala akong tiwala sa kanila eh. Wika ni Tikboy. Ang dami mo namang sinasabi. Dalian mo na't kailangan niyang mailabas kung ano man ang nasa katawan niya. Tsaka mo na siya kausapin kapag maayos na ang lahat. Tugon ni Lola Basha. Pasensya na Tikboy ha. Maraming salamat sa'yo. Wika ni Marisa. Lola, naayos ko na po. Hoy binabay, ipasok mo na dito. Tsaka pakiusap lang ha, huwag kang maglilikot. Kung ano man ang nakikita mo, huwag mo nang intindihin. Ang alalahanin mo, gumaling yang kasama mo. Wika ni Matt. Hindi na nagsalita pa si Tikboy. Bagkus sumunod na lang sa maglola. Kahit hindi sigurado sa kahihinatnan, nanalangin pa rin ito na maging maayos ang lahat, lalo pa sa kaibigan. Ilang sandali pa ang lumipas. Nang mailapag si Marisa, nag-umpisa na ding magsarado ng pinto at mga bintana si Matt. Ayon dito, maraming mga tsismosang kapitbahay na pasimpleng nagmamasid sa kanila, kaya kailangan nilang isarado ang lahat. Sa kabilang banda,
Sinuri ng mabuti ni Lola Basha ang lagay ni Marisa. Kumuha ito ng basong may laman ng tubig. Hinipan ng dasal at pinainom sa dalaga. Ilang saglit lang ang lumipas. Nakaramdam si Marisa ng pagkahilo at pagbigat ng mga talukap ng mata. Hindi namamalayan ng dalaga na nakatulog na pala siya. Ano po ang nangyari sa kanya, Lola? Tsaka parang bigla po siyang nawalan ng malay. Tanong ni Tikboy. Hayaan mo siya binabae. Alam ni Lola ang ginagawa niya. Tignan mo mamaya. Magiging maayos din siya. Umatras ka ng konti sa kanila at manahimik. Tugon ni Matt. Hindi sa tao ang pinagbubuntis ng kasama mo, kundi punla ng nilalang. Balak nilang magparami. Buti na lang dito nyo siya dinala. Madali lang naman itong tanggalin. Pero hindi madali ang pagdadaanan ng katawan ng kaibigan mo. Matt, kumuha ka ng maliit na garapon at panibagong koleksyon nito. Panibagong alagain. Wika ni Lola Basha. Napangiti naman ang binata at sumunod sa matanda. Kumunot ang noo ni Tikboy. Nagtataka kung ano ang sinasabi ni Lola Basha. Bumalik sa isip niya ang mga kakaibang hayop na nasa loob ng garapon. Biglang napatakip ng bibig ang binabae. Nang maisip kung ano ang nasa katawan ng kaibigan at paano ito nangyari. Diyos ko, hindi ko kaya ito. Wika ni Tikboy sa sarili. Pag hindi ka tumahimik, babanatan na kita. Sabi ng, tatamaan ka na sa akin eh. Lola Basha, awatin niyo po ako. Dahil kung hindi, bibigwasan ko na tong baklang to eh. Gusto mo bang tulungan ng kaibigan mo o hindi? Tugon ni Matt. Nakaramdam ng takot si Tikboy. Nakita niya na biglang namula ang mga mata ni Matt. Tila mananakmal na ito dahil sa sobrang galit. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili para hindi na makagawa pa ng kahit anong bagay. Gumilid si Tikboy sa tabi. Hinayaan na lang matapos sa ginagawa si Lola Basha. Nakikita niya sa mukha nito ang pagkasabik kung ano man ang kalalabasan ng ginagawa. Gayunpaman, mas iniisip ni Tikboy ang kalagayan ng kaibigan. Wala pa rin itong malay na mga oras na yon. Pinagpatuloy na ni Lola Basha ang ginagawa. Wala itong kahit anong hawak na matalim na bagay. Bagkus meron itong ritual na ginawa. Samantalang si Matt naman, kumuha ito ng garapon. Nilagyan ng likidong hindi mawari ni Tikboy. Ayon sa kanya, mapusyaw ito na kulay dilaw. Dagdag pa ni Tikboy, may kung anong sangkap pa na nilagay si Matt, pero hindi pa rin niya matukoy kung ano. Sa patuloy na pagmamasid, nakita niyang tila may diferensya sa utak ang maglola. Tumatawa pa ito na tila walang pakialam sa kanya. Basta nakatutok lang ang mga ito sa kalagayan ni Marisa. Maya-maya pa, napahalinghing ang matanda. Nakapikit ito at tinaas ang damit ni Marisa. Tila hinihilot nito ng bahagya ang dalaga at may kung anong pinapahid sa katawan. Kasabay ng pagkumpas ng mga kamay na matanda, ang mga katagang pinapakawalan ni Matt. Bigla namang umalinsangan ng paligid. Ayon kay Tikboy, sobrang init at nakakakilabot ang hangin. Lumabas ka na dyan. Halika na. Hindi ka nababagay dyan eh. Wika ni Matt. Kung sino man ang nagpunla sa batiling na ito,
Maswerte siya at tayo ang magpapalaki sa kanya. Hala, sige na. Luwabas ka na dyan. Hindi bahay ang katawan ng babaeng yan. Dagdag ni Lola Basha. Nanlaki ang mga mata ni Tikboy nang makita ang nilalang na mukhang maliit na sisiw. Meron itong kakaibang itsura. Napuno ng kilabot ang katawan ni Tikboy. Lalo pat sa mismong harapan niya sinagawa ang kakaibang gamutan. Iniisip niya na hindi tao ang mga naroon. Pero hindi naman sila nananakit. Bagkus tinutulungan pa nila si Marisa na matanggal ang punla ng sinasabi nilang batiling sa dilim. Ito'y isang uri ng nilalang na nagbabalat kayo para makapagpunla at makapagparami. Madalas nitong biktima ang mga madaling babae o kaya naman mga babaeng bayaran. Luwabas na. Ligtas na ang kaibigan mo. Kailangan niya lang ng kaunting pahinga. At syempre, kakailanganin niya ng ilang linggo para manumbalik ang lakas niya. Kung saan man naroon ang nagpunla sa kanya nito, nakakasigurado kung babalikan niya ang kaibigan mo. Kaya kung ako sa'yo, pansamantala ilayo niyo muna siya sa lugar. Delikado kung malalaman ng nilalang nawala na sa katawan ng dalaga ang punla. Hindi naman siya ang kauna-unahang babae na dinala dito para magpatanggal ng anak. Pero hindi karaniwan ang nangyari sa kaibigan mo. Kaya kung ano man ang nakita mo dito, huwag ka na lang magkwento sa kanya. O kahit kanino. Ayaw namin ng gulo. At lalong gusto naming mabuhay ng tahimik. Paliwanag ni Lola Basha. Naiintindihan ko po. Pero pwede po bang magtanong? Ano po yung ginawa niya sa mga... Natigil sa pagsasalita si Tikboy. Tinitigan siya ng masama ni Matt. Napakagatlabi pa si Tikboy. Hindi na niya tinuloy ang tinatanong. Hinayaan na lang niya na makapagpahinga si Marisa. Habang nag-iisip pa rin kung para saan ba ang mga laman ng garapon. Sa kabilang banda, iniayos ng maglola si Marisa. Nilagyan din nila ito ng pangontra, lalo pat nakakatiyak ang matanda sa mangyayari. Nagbigay din si Lola Basha ng mga halamang gamot at inabisuhan si Tikboy kung paano ito ipapainom sa kaibigan. Maghapon na, pero wala pa ring malay si Marisa. Binuhat na lang ito ni Tikboy. Nagpa siya na maghanap ng masasakyan. Hindi na siya didiretso sa tinutuluyan. Bagkus ilalayo muna pansamantala sa lugar si Marisa. Ayon na din sa utos ng matanda. Hindi na naghintay ng gabi si Tikboy sa lugar. Lalo pat hindi niya kabisado kung totoong tao ba ang maglola. Hindi naman tumutol si Lola Basha. Bagkus pinabaunan niya ng mga kakailanganin si Tikboy. Dinala niya ang dalaga sa bahay ng kakilala. Alam niyang makakapagpahinga ng ligtas doon ng kaibigan. Nang magkamalay si Marisa, hindi na nito maalala ang mga nangyari. Ni hindi niya din maalala na umabot sila sa bahay ng matanda. Pero ganun pa man, sinalaysay ni Tikboy ang lahat. Hindi man makapaniwala ang dalaga. Pinili nitong sundin lahat ng alituntunin mula kay Tikboy. Malaki ang pasasalamat niya at hindi siya pinabayaan ng binabaing kaibigan. Sa pangkasalukuyan, tumigil na din sa pagtatrabaho si Marisa. Pinili nitong lumipat na din ng lugar kasama pa rin ang mga kaibigan. Nagtayo na lang siya ng maliit na negosyo katawang si Tikboy. Ni hindi na din ito nag-asawa. Naaalala pa rin niya ang kwento ng kaibigan. Kung paano tinanggal sa katawan niya ang punla ng batiling.
Kwentong Bayan.